given to the ancient Israelites also applied to all other peoples, the Gentiles, everywhere, anywhere, at any, at all times, in any, at all circumstances. The Torah asserts that the Jewish people are to be a people that dwell alone and shall not be reckoned among the nations. Yan mismo ang paniniwala at katuruan ng Torah, na ang mga Jewish people ay unique, na bukod tangi, nag-iisa, at hindi dapat ihalubilo at hindi dapat ipagkamali sa ibang mga bayan-bayan. Therefore, yung kanila-kanila, hindi para sa lahat. At yung para sa lahat ay hindi yun ang kanila. Though there are some elements in their law that are universal, share commonalities with most of the rest of the world, yung peculiar, distinctive laws nila ay para lang sa kanila at sa kanila lang ibinigay at inutos sa kanila lang. The very words of the Ten Commandments clearly say that the commandments were for the Hebrew people. Hindi naman sinabi kahit kailan na yung Ten Commandments ay para sa lahat ng tao. Yung Ten Commandments ibinigay ng Diyos sa mga Israelita nung sila ay nagkatipon-tipon sa may paanan ng bundok ng Mount Sinai. At sila ang kausap. God brought the Hebrew people or their ancestors out of Egypt. Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. So, yung bang mga ibinigay na mga utos sa kanila ay para sa lahat. Let's focus on one. Isang utos. How about the Jewish Sabbath? Yan ang distinctive ng mga Jew, Sabbath. Kahit saan, kilala sila dahil sa Sabbath. Ano man ang mangyari, magsasabath muna sila. So, yan ang isa sa mga distinctions, unique na pagkakakilanlan sa mga Jews. Sabbath. Is there any teaching in the Hebrew Scripture that says the law given to the ancient Israelites, and now we focus specifically on the Sabbath, also apply to all other peoples, the Gentiles, everywhere, anywhere, at any time, at all times, in any situation, at all circumstances? Since the Sabbath is a sign of the exclusive covenant between God and Israel, there is no requirement for non-Jews to keep it. Repeat, dahil ang Sabbath ay isang kasunduan sa pamamagitan ng Diyos at ng Israel, wala namang kautusan na ang mga hindi naman Hudyo ay sumangkot at sumali dito sa kautusan at kasunduang ito. Exodus 31:13, say to the Israelites, you must obey my Sabbaths. This will be a sign between me and you for the generations to come, so that you may know that I am the Lord who makes you holy. At yung holy niyan means separate. Hinihiwalay ko kayo sa ibang mga bayan at isang panghiwalay ko sa inyo ay Sabat. Magsasabat kayo habang sila naman ay hindi. Well, kung gusto nila magsabat sa buhay nila, sa style nila, hindi naman bawal. Pero itong Sabat na ibinibigay sa mga Israelites ay pang-kanila lang para distinction nila sa ibang lahi. Kung lahat ay magsabat, di hindi na separate ang Israelites, hindi na distinct, hindi na iba. So sa kanila ibinigay ang utos na ito. Exodus 20:10, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son, or your daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. So sino ang kausap sa Exodus 20? The Israelites who were taken out of Egypt. And particularly, not all Israelites. Ang kausap dito ay mga males, heads of the families who had properties. Kasi sino ba ang sasabihan na neither you or your son or your daughter, nor your male or female servant, nor your animals, kundi yung mga lalaki na may mga kapangyarihan, may mga tauhan, may mga hayop, at may mga alipin. If it was intended for all mankind,
yung Sabbath na yan. Then why specifically say any foreigner residing in your towns? In this case, the law is extended to non-Hebrews, to strangers, as a privilege, as protection from non-stop 7/7 work. Kasi ang mga tao nun walang pahinga, lalo yung mga katulong, mga alipin, kawawa, 7 days a week nagtatrabaho. So, sinakop sila ng Sabbath para kabaitan sa kanila na sila ay mabigyan ng pahinga, naging requirement sa mga amo na bigyan ng pahinga ang mga tauhan. Yung Sabbath ay para ipahinga, para sa ikabubuti. Pero hindi mandatory na mamamatay ka na, ayaw mo pang gumilos dahil Sabbath. Nagugutom ka na, hindi ka pa pwede magluto dahil Sabbath. You see, Sabbath was given to these slaves so that 7 days of work will be broken by at least 1 day of rest. So, yun ay para sa ikabubuti nila, hindi para sa ikaka-oppress pa nila. The Torah was given to the Kohanim, or the priests, and to the elders, so that they would teach it to the nation, not to the whole world, as Moses had instructed them to do. So, i-clarify natin, ha? It's not bawal for non-Hebrews to observe the Sabbath if they like, pero hindi rin ito requirement. Yung may ibig, pwede mo mag-observe ng Sabbath for all its obvious benefits, especially rest. Pero hindi yung ikinapagod mo na ang pag-observe ng Sabbath kasi yung Sabbath ang naging amo, hindi na pahinga, naging Panginoon na. The rest benefit of the Sabbath is for mga sakop, like family, including employees and animals. Ang kausap na binigyan ng command ay employers, heads of the families, males who had properties. But do not be forced to observe or to enforce the Sabbath kahit may real and urgent need to work. Kahit disadvantageous and oppressive na to rest. Kasi naging gano'n na kalegalistic ang mga Israelites na ikabubuti mong may gawin, hindi, bawal may gawin kasi Sabbath. So, nakasama pa sa iyo yung Sabbath. Kaya itinuwid yan ni Jesus. Mark 2:27, sabi ni Jesus, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So, ibinigay ang utos na yan sa ikabubuti nyo, hindi para sa ikasasaba. So, kung hindi nyo ikakabuti, na sundin yan, hindi nyo sundin at this particular moment in time dahil meron kayong kailangang gawin. Jesus set the Israelites free from the oppressive elements, interpretation, and implementation of their laws. And in this particular case of the Sabbath, kasi yun ang pinagbigyan natin ng pansin. Isang araw ng pamamahinga, dumaan si na Jesus sa triguhan. So, bawal kumilos, bawal gumalaw, bawal may gawin, bawal mamitas ng anumang bungang kahoy para kainin mo dahil Sabbath, trabaho yun eh. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yun. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa na yung mga alagad. Mahigpit yung ipinagbabawal ng kautosan sa araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautosan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yun. Pero hindi naman pinagalitan ng Diyos si David. At nakita nyo, inungkat pa siya ni Jesus bilang Exhibit A na pwedeng kumain pag Sabbath, pwedeng may gawin pag Sabbath, pwedeng i-break ang religious law kung ikabubuti ng tao yung kanyang gagawin. Katulad yan, pagkain ng mga tinapay na ipinagbabawal kainin ng iba, kundi para sa mga pari lamang. Yan ang ibig sabihin ng Jesusness. Yan ang ibig sabihin ng God's love. Nasabi naman ng John or 1 John ay hindi naman bagong utos. Dati na nalimutan lang, kaya nire-revive yung love. Love above the legalism of the law. Matthew 12:12, sabi ni Jesus, tahasan itong pagbangga sa tradisyon, it is lawful to do good on the Sabbath. At kung i-extend natin, it is lawful to do good to oneself, to eat
on the Sabbath. Jesus introduced ideas that were new, unprecedented in Judaism. Mark 2:27, he said to them, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath." Jesus came to set free from the law the people who were under the law. Meaning, Jesus came to set free from the law the Jews who were under the law. Kaya sinabi niya, Matthew 15:24, he answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." Sino yung lost sheep? Sila yung lost sheep dahil sa law. Marami hindi makaunawa ng ibig sabihin ng sinabi ni Jesus yung I was sent only to the lost sheep of Israel. Parang kiniklaim na iba, special talaga mga Israelites, sila lang ang pinuntuan ni Jesus. Kasi si Jesus ay dumating para magpalaya mula sa kautusan. Sino ba ang mga alipin ng kautusan kundi yung mga Israelites? Kaya sabi ni Jesus, I was sent and I came only for the lost sheep of Israel because I came to set people free under the law. And the Israelites are the people who are under the law. Matthew 10:5, these 12, Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Bakit na naman? Ba't hindi sila pupunta sa mga Hentil at sa mga Samaritano? Kasi nga, Jesus came to set people free from the law. The people who were under the law, meaning the Jews. Kaya sila lang ang talagang pupuntahan. Kaya lang, soon, yung mga Christians place the Jewish law inside the church. Kaya nangangailangan na rin ang mga Christians ng salvation from the law. Kasi hindi naman sila dapat kasali sa law. Pinalaya na nga yung mga Israelites from the law. Nung naging Christian pa yung ibang Israelite, bumalik pa sa law. At yung mga hindi sila Israelite, kahit kailan, Gentile na naging Christians, nahawahan pa rin sila nung law. Kaya nung lumaon, puro law na uli ang Christian church. Nabura ang Jesusness, naging Pharisees ang uso. Sa Acts 15, 1-2, ito bagong-bago pa lang ang church, nagsisimula pa lang. Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. You see, may mga nagtuturo na, nung pa, buhay na buhay pa yung mga apostles, buhay na buhay pa si Paul. May sumingit na agad sa kanya mga naturuan. Kailangan kayo magpatuli. Pag hindi kayo nagpatuli, hindi kayo maliligtas. Kailangan sundin nyo ang mga kautosan ni Moses. Hindi naman yun ang kautosan ni Jesus, di ba? When you believe in Jesus, when you accept Jesus, you get saved by faith. Pero sabi nila, kailangan magpatuli kayo according to the law. So, by law na naman ang salvation. By law na naman ang pagiging godly. This is a big backsliding. Pero nagtagumpay sila in so many ways. Acts 15:5. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. Believers na to, professing Christians. Mga naniniwala na to kay Jesus, kasama na sila sa church. Bagamat hindi pa Christianity ang tawag noon, pero kasama na sila sa fellowship of believers. Pero they belong to the party of the Pharisees. Ang background nila, Pharisaic. Sabi nila, ang mga Gentile, hindi yan tuli. Kailangan tuliin pag naging Christian. Kailangan pasunurin sa law of Moses para makasunod kay Jesus. Noon pa lang, may mga nagpapasok na ulit sa very young church ng elements of the law, from which Jesus worked tirelessly and even sacrificed His life to set people free. Jesus came to set people free from the oppressive implementation of the law. Jesus died to set people free. Whoever brings people back to slavery to the law oppose the work of Jesus. Whoever promotes Pharisees over Jesusness promotes the Pharisees, the law, and therefore oppose the work of Jesus to set people free from the law. Ang mga tunay na malalaking kalaban ni Jesus ay nasa loob ng church kung ang mga ito ay maka-Pharisee. And look at history.
the history of the church in the last 2,000 years. Look at the Christian church today and see how much re-Judaization, reimposing the law, has succeeded. Kaya nakakalito ngayon ng Christian church kung ito ba ay copycat ng Judaism o talagang original na Jesus-based church. Kung sinabi, itinuro ni Jesus ang freedom from the law sa mga Jews, ano pa sa non-Jews? Ano pa sa Christians? Yung mga Jew na nga mismo na under the law, pinalaya niya, yung pa ba namang mga hindi Jew na hindi naman kasali sa law, ang hindi niya palalayain kung ang mga ito ay sumaling pusa sa law. Hindi naman kasali, sumasali. Hindi naman inutusan sa Mount Sinai, sumasali sa mga inutusan, nahihirapan tuloy at nagpapahirap tuloy. Bakit maraming non-Jews, non-Israelites na sumasaling pusa sa Jewish laws? Hindi naman sila Jews. Dinadaig pa ang Jews sa pagpapairal ng Jewish law kahit sa Christians. Tapos igigit nila ang misunderstood and misapplied na sabi ni Jesus, I did not come to abolish the law, but to fulfill the law. Na kung titingnan at face value, ay salungat sa mas maraming sinabi, itinuro at ginawa ni Jesus. Napakarami na tayong messages on the statement of Jesus. How it could be read in harmony with His large body of works and teachings. May message tayo ang pamagat. I remember, if I remember well, is I came to fulfill the law. But for now, hindi naman yan ang ating pinag-uusapan. Kung gusto nating marinig yung ating mensaheng, I came to fulfill the law. Yun talaga bang ibig sabihin niya? That not one dot, not one iota will perish unless the law is fulfilled. Pakinggan nyo na lang. Mabuti na lang may technology, pwedeng i-review yung message nating I came to fulfill the law or fulfill the law. But for now, ang suriin natin na ito, yung original question kanina pa. Ang Jewish scriptures ba, ang mga turo at kautosan dito ay para sa lahat ng tao sa mundo? Effective for all? Effective for you? SKBDSEAPMD? Or slave ka ba dati sa Egypt at pinalaya mula doon? AIKB, Ancient Israelite ka ba? Kasali ka ba sa usapan sa paanan ng Mundok Sinai? Sa iyo ba ibinigay ang utos? Kung none of the above, effective ba ang laws na yan sa iyo? Dapat ka ba talagang mahirapan, magpahirap ng kapwa? Dapat ka ba talagang magkandarapa, gumapang sa pagsunod at pagpapasunod nito? O dapat bang ma-enjoy ang pahinga na ibinibigay ni Jesus? Sabi niya, I came that you might have rest. I came that you might have peace. I came to love you, to give you God's love, so that you can rest. Yun ba talaga ang nadarama, nararanasan sa patuloy na pag-aaral ng Biblia, pagdalo sa mga Christian gatherings, pagiging very active member ng isang church? Napupunta ba tayo sa rest, sa peace, sa love? O sumasali tayo sa very oppressive laws na sabi mismo sa Book of Acts, hindi naman nasunod ng mga Israelita mismo, tapos ipapataw pa nila sa mga Gentiles. Hindi naman talaga sila successful sa pagsunod sa law, tapos ipipilit pa nilang ipataw ito sa mga hindi Israelites. At yun naman mga hindi na nga Israelites, nakikisalim pusa pa para sila mapailalim sa mga laws na to. Nasasayang ang pag-ibig ng Diyos. Nasasayang ang sakripisyo ni Jesus. Kaya pag-aralan natin, kasali ka ba? Dapat ka bang sumali? O dapat kang makiisa sa new family of God, founded on love, loving, accepting, restful,